Breaking news po mga kababayan. Nako, Tito Soto, nagkakalat na naman. Umiral na naman yung pagka One Bull University. Talagang yung estudyante na may malang na laging cutting yung ginagawa. Dito gustong magpasikat. Feeling mataas yung IQ. Feeling top 1. Si Tanda. Mga kababayan, feeling matalino, nagtalitalinuhan itong senador na ito. Mga kababayan ko, kasi nga yung salitang confidential fund ay gusto niya nang palitan sa diksyonaryo. Para daw hindi na daw paghinalaan, para daw anytime pwede nang buksan. Dito mga kababayan, pinagmulan ng sari-saring mga katatawanan at debate sa social media. Bakit itong si Tito Boy tuloy, Tito Soto, na matagal ng senador na laging nagpapasikat, mas magaling pa sa mga intelihente na nagtapos ng abogasya, mas matalino pa sa Supreme Court, kasi lagi niyang pinapasikatan na hindi man daw siya nagtapos ng abogasya, 9 na taon naman daw siyang gumagawa ng batas. So dito mga kababayan, pakinggan po natin ang pagpapasikat ni Tito Soto pero bulaga, binigwasan at sinuplak ni Presiding Officer Chis Escudero. Parang Senador Marcoleta mga kababayan na sa sobrang talino, hindi makaya ng isang mayabang na senador na galing-galingan. Tignan nyo po mga kababayan, parang tuplok lang din na magaling sa labanan, sampalan, sa mga mag-asawa, mga kabit-kabit, away ni Kapitan ni Junior kung sino mang mga hestas barabas sa kanto. Mga tuplok na maraming nabudol din. Ngayon, kinain na ng sistema. So dito, Chis Escudero, may binukulan na isa ng veteranong senador pero saksakan ng yabang pero wala namang alam. Ito po mga kababayan, bakit pinagtawanan ng netizen itong si Tito Soto na bakit laging bida-bida? Imbes ka kasiyaan, kinabibisitan ng nakakarami. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin paano niya binigyang katatawanan ang Senado, binigyan niya ng kapulpulan. Marami pong nagko-comment, bakit daw naging senador itong senador na ito? Dapat sa teatro na lang nagsasalita ito at nagpapasikat kasi puro kabonjingan na lang daw ang ginagawa. Bakit? Eto po, pakinggan nyo po mga kababayan ang bidyong ito. Senator Mick Zubiri, former Senate President, somehow tinkered my cerebral quietness. Wow! When he said something about the issue of confidential funds. So this question would be, as a senator, not just an impeachment judge, I hope you allow me, because this is just one question for the witness, and if we can get the prosecution panel and the defense panel to give their opinion. All right? Yung confidential word kasi, pag ginagamit, parang intelligence eh. Parang ganun din eh. Di ba? Parang sinasabi mo. So, it is abused. Bakit hindi sa budget nasusunod and we want your opinion para mas magko-conform sa circular nyo? Palitan natin. Huwag nang confidential na gamitin. Gamitin natin restricted funds or non-public funds. Ganun pa rin, di ba? Private but open. Naintindihan na nila na hindi confidential ito, na hindi ito pwedeng hindi naalaman ng publiko. Something to that effect. Just the opinion of with the indulgence of Senator Judge Soto, dito mga kababayan, masasampal ng katotohanan itong si Tito Soto na ang mga judge hindi pwedeng gumamit ng opinion. Kayo yung mga mga judge dyan, kayo yung
hindi yung gagawa-gawa kayo ng opinyon. 'Di ba kayo yung mga judge ng Senado? Tagahatol kayo eh. Ba't kayo gagawa ng opinyon-opinyon? O, ito sabi ni Chis Escudero, paano nasampal na tadyakan ang bida-bida ni Tito Soto? Naku, lalo pag nandyan si Marcoleta, baka masampal ka ng katotohanan dyan. O, ito po. It's good to stand up once in a while for being seated for a long time, but the chair will not allow counsels to respond and give their opinion on the matter and will simply allow the witness to answer, similar to the chair's ruling in relation to the query earlier of Senator Judge Cayetano. Yes, Attorney Wamil. Well, I submit that po to the Commission on Audit po. I am not authorized po to give an opinion as to that. Senator Mig Subiri, former Senate President, somehow tinkered my cerebral quietness when he said something about the issue of confidential funds. So this question would be, as a senator, not just an impeachment judge, I hope you allow me, because this is just one question for the witness, and if we can get the prosecution panel and the defense panel to give their opinion. All right? Yung confidential word kasi, pag ginagamit, parang intelligence eh. Parang ganun din eh. Di ba? Parang sinasabi mo. So, it is abused. Bakit hindi sa budget nasusunod and we want your opinion para mas magko-conform sa circular nyo? Palitan natin. Huwag nang confidential na gamitin. Gamitin natin restricted funds or non-public funds. Ganun pa rin, di ba? Private but open. Naintindihan na nila na hindi confidential ito, na hindi ito pwedeng hindi nalaman ng publiko. Something to that effect. Just the opinion of the With the indulgence of Senator Judge Soto, it's good to stand up once in a while for being seated for a long time, but the chair will not allow counsels to respond and give their opinion on the matter and will simply allow the witness to answer, similar to the chair's ruling in relation to the query earlier of Senator Judge Cayetano. Yes, Attorney Wamil. Well, I submit that po to the Commission on Audit po. I am not authorized po to give an opinion as to that. Senator Mga kababayan, nakita nyo. Ultimo si Attorney Wamol. Wamol tuloy, Wamos tuloy. Ultimo, itong si witness nila na si Wamil, attorney na yan na, pero hindi siya pwedeng gumamit ng mga opinyon. Eh, sinasabi ni Tito Vic and Soto, mga kababayan, mula Luzon, Visayas, Mindanao, nagkakalat ng kabobohan ito. Yan ang sabi ni Mario ng Lardizabal ng San Luis. Kinampihan naman ni Erwin Reutiras na sinabayan ni Arnel Galisa. O, di ba, mga kababayan? Pinagtatawanan itong si Tito Soto na ito. Ba't ka gagamit ang opinion mo? Judge ka eh. Sabi nga ni Chis Escudero, pwede naman. Pero wag mong gawin kasi ikaw yung yung judge dyan. Ba't ka gagamit ang opinion mo? Kasi nga nahihirapan po sa mga teknikalidad, mga technicalities. Wag na daw daanin sa mga teknikalidad. Kasi para daw maintindihan ng maigi, kaya nga batas eh. Hindi porke nabasa, hindi porke binulatlat mo yung libro ng saligang batas, ay pwede ka nang mag-interpret kahit sino. Dapat abogado talaga. Dapat yung mga abogado natin, mga kababayan, abogado talaga. Hindi mga nag-abogaduhan na artista na itbulagaan lang. Kasi nakakahiya. Parang itong si Tuplok, mga kababayan, kine-question niya, itong si Rapi, kine-question ni Rapi Tulfo, itong si Attorney Michael Puwa, bakit daw abogado ni Sara at nagpunta daw dun sa COA? Hindi ba daw ito ay conflict of interest? Sabi tuloy ng mga tao, ikaw nga ang may conflict of interest eh. Anak mo, congressman, asawa mo, kapatid mo,
Hindi ba ikaw yung may conflict of interest? Yan ang sabi ng mga tao, mga kababayan ko. Kaya nasampal ng katotohanan. Nagtaasan tuloy ang kilay ng mga abogado dyan. Isipin mo, papalitan na daw ng restricted. Wow! Naks! Naks naman! Para daw yung private, ma-open. Wow! Ang galing mo! Kaya pati pala Korte Suprema, nasasampal ka. Kung ano-ano ang mga sinasabi, kinokontra. Binasura na nga ang inanbank na nga ang BP Sara impeachment ng Korte Suprema, umiiyak ka. Hindi man ako abogado pero 9 na taon naman akong gumagawa ng batas. Anong mga batas yan? Kabobohan. May naitulong ba yung batas mo? Kaya nagiging bobo na yung mga nag-aaral ng abogasya, nagtatalo na. Ano ba yung restitution? Diba? Kung ano-anong pinagtatalunan, bakit yung bendalo na, nagkakaroon na ng bendalo? Pati si Tatay Digong, sinasabi nyo, tama na, dalhin sa dahig. Lilitisin ng mga banyagang mga baliw na mga lunatic. Pwede ba yon? O kaya ngayon mga kababayan, ituloy po natin ang kahibangan ng mga ito. Ito mga bendalong ito na wala namang naidudulot na maganda sa bayan. Sayang lang ang pasahod sa inyo. Yan ang sabi ni Ma'am Aura, Ma'am Mirna Aura. Sabi ni Gaspar Beltran, 'di ba? Na taga Cebu. Ba't nanalo yan? Ba't nandyan yan? Ang tagal na niya na. Parang puno ng balete, nag-ugat na. Wala namang kwenta. Yan ang sabi ng mga komento, mga kababayan ko. Ito, ituloy natin. Ito yung bagong video. Ito. Mr. Witness, napansin Aba, po ba ninyo itulpok. na yung isang acknowledgement receipt na 220,000 para sa payment of reward, parenthesis, various goods, para kay TJ Verano, 220,000 po ito. Ang date po ng receipt ay December 22, 2026. O mga kababayan, ang mga pinag-uusapan dito, 100,000, 70,000, 30,000, 50,000 na gamot. Pinamili ni Mary Grace Piatos mga gamot, mga kababayan. Dahil itong confidential ni Sara na sinasabi ni Tito Soto na restricted. Refundable. Mga ganun ba? Adjustment. Loko-loko. O ngayon, libo-libo lang ang pinag-uusapan pero ang flood control nasaan na? Tinago nyo na. Pinagmukha nyo ng mga bobo, adelentado, agrabyado ang taong bayan, binudbudol nyo ang taong bayan, ginagawa nyo ng tanga, ginagawa nyong bulag. Bakit? Kasi nga, itinago nyo na. Itinago nyo ng itinago ang issue ng flood control para ituloy ang impeachment. Anong ginawa nyo? Si Marcoleta, pinakulong nyo, pinaaresto. Si Cayetano naman ang tinatrabaho nyo, mga hestas barabas kayo. Kaya ngayon, nasusupalpal ngayon si Ping Lacson dito. Bakit nyo ginagawa na naman ang kaso? Kasi nga, hindi nyo kayang tibagin pagdebate sa impeachment. Kasi si Cayetano, Marcoleta ang utak. Kasi sabi nga ni dating Speaker Joker Arroyo, walang saysay ang pakikipag-usap sa mga taong walang alam at background sa legal, walang alam sa batas kasi nga magkahetot-hetot lang ang utak. Daldal ng daldal pero walang alam, hindi maintindihan. Ipipilit yung gusto. Ibabasura nila yung di nila maintindihan at ipipilit nila yung sarili nilang interes kahit hindi natumpak sa mga sinasabi nila, hindi na nararapat. Gusto lang nilang pakinggan yung gusto nila pero pag ayaw nila, wala na, bendalo na.
Tingnan nyo ang ginawa kay Marcoleta. Hindi naman plunder yung kaso niya. Wala namang kaso, ginawa-gawa lang ito para idiin, gipitin. Bakit? Kasi nga hindi nila kayang takutin, lumalaban ng parehas si Marcoleta. Gusto lang niyang hanapin ang mga kawatan na mga magnanakaw. Kasama ng mga Marines, ano nangyari, kinasuhan. Kaya si Marcoleta nakakulong. Pero bali-balita, lalabas na talaga. Gugulpihin lahat kayo. Okay? Anumang oras, paglabas si Marcoleta, sampal ang aabutin nyo, lalo na pag nandyan na sa impeachment. May kasama na si J. Escudero, may kasama na si Robin, ang talino na. Mas magaling na si Robin Padilla kaysa sa inyong mga tuplok kayo, kayong mga bendalo kayo, kayong mga titotista kayo, kayong mga pinkilista kayo. Kayong mga bendalo, walang alam. Si Robin, mas magaling pa sa inyo. Mas may saysay at may sense pang sinasabi. Minority na lang ang maayos ngayon. Gustong-gusto talaga sila ng taong bayan. Pero kayong mga bendalo, wala na kayong saysay. Nakakabwisit na kayo. Sayang lang pinapasahod ng taong bayan. Ninanakaw nyo na lang ang pera ng taong bayan. Maleta na. Nagsitabaan ng mga bulsa nyo. Tapos sasabihin nyo, may 400 million ako. Kinita ko yan ng pagiging media journalist ko. Paano mo kikitain? Sabi ni Jason Sonsa. Kikita ka ba talaga ng 400 million? Saan galing yan? Yun ang sabi ni Cayetano. Binubugbog din itong si Tuplok na ito. O mga kababayan, ituloy natin ito. Mr. Witness, napansin po ba ninyo na yung isang acknowledgement receipt na 220,000 para sa payment of reward, parenthesis, various goods, para kay TJ Verano, 220,000 po ito. Ang date po ng receipt ay December 22, 2026. Samantalang ang expenditure ay para sa taong 2022. Typo error po ba ito o minadali ang paggawa ng AR? 2026 po, Your Honor. 2026 po. Acknowledgement receipt. O, tignan nyo dito mga kababayan na billion-billion na confidential fund ni BBM, simot, pero protektado nila. Pero itong si Sara Duterte, 125 million, ini-impeach nila. Mga kababayan, nasaan ang hustisya? May kinikilingan, may tinititigan, may pinipili. May kinakatigan. Pagka kapartido nila, bossing nila. Gaya dito kay Cayetano. Hindi mapigilan ni Ping Lacson yung kinakasuhan ng flood control issue na naman. Tagig na naman ang kanyang sentro. Pero sa Ilocos Norte, puro baha. Puro pending. Puro putol-putol na tulay yung hindi natapos. Pero sa Tagig yung inuuna. Ito namang si Dizon mga kababayan, sa dami ng mga bahana ngayon sa Pilipinas, napakatahimik niya. Pero pag sa Davao, galit na galit. Binibisita. Pero ang Ilocos, ni minsan hindi man lang mapuntahan, napakalapit. Mas gusto pang mag-eroplano. Sumakay ng presidential chopper para gumasto ng buwis ng bayan, pero sa Ilocos hindi makita-kita. Tahimik siya, pero pag sa Davao, sigaw ng sigaw. Ba't ganito ito? Ganyan-ganyan. Ganyan din ang confidential fund ni BBM na bilyon-bilyon na simot. Pero kay Sara, talagang gusto nilang ma-impeach. Pero kay BBM, walang ebidensya. Natapalan ang mga pagmumuka. Binusalan ng mga bibig ng mga maleta. O, yari na. December, 2022 acknowledgement receipt. Ayan po. Para sa 2022 po yata ito. Is this typo error or sa tingin ninyo ay minadali?
Nagkaroon po kami ng findings about dyan, Your Honor. Lahat po nung ARs po na nakadate po, na hindi po nakadate ng 2022, na isama po namin doon sa aming notice of suspension po. Okay. Pero ang pirma po dito ni TJ Verano po, may pirma po nito, di po ba? Based on that document po, it appears na si TJ Verano po. So, dinate niya po ng 2026, in advance niya na? Or move forward niya po to 2026? Ang pagtanggap po ng goods, December 22, 2026? Para sa 2022 po ito. Yes po, kaya po kami nagkaroon ng findings about dyan, Your Honor. Okay. So, question ho ninyo. Opo, kinwestiyon po namin. Pangalawang katanungan ko po, pinajustify niyo po ba sa OVP bakit gumastos ito ng 2 milyon kada araw para sa safe house? Ito po ba isang safe house lang o maraming safe houses? Sumagot po ba ang Office of the Vice President? Based on the documents submitted to us, hindi po namin madedetermine kung ilan yung safe houses na pinagamitan po. Pero sumagot po ba siya? Pinajustify niyo po ba? I mean, 2 million per day, it's sobrang laki. Hotel na po yata yung nirerenta po nito. Ganito kalaki, sobra pa. Hindi po namin pinajustify, Your Honor, since wala naman pong threshold dun sa joint circular as to the amounts. Na yung 2 million. So, hindi po unusual para sa inyo na magrenta po ng safe house sa 2 million per day dito sa Pilipinas. Since tulad nga po ng sinabi ko kanina, we follow our audit based on the provisions ng po ng joint circular, pero wala naman pong threshold as to the amounts sa joint circular, kaya wala po kaming findings as to that. So, tama po si Senator Judge Lacson na binibase nyo lang po talaga sa mga documents po, wala po kayong physical audit. Yes po, Your Honor. Alright. Based po sa experience ninyo, may mga government offices ba na ino-audit po ninyo na hindi tinatanggap ang Audit Observation Memo, AOM? May mga as on auditor or sumasagot silang lahat? Wala po. Sumasagot po silang lahat, Your Honor. Except dito kay OVP. Hindi po tinanggap ni OBP yung aming first AOM nung nagka-tempo kami nung unang time po. Alright. That's all, Presiding Officer. Thank you. Thank you. Chair would now like to recognize our minority leader, rather, Senator Judge Alan Cayetano, for his availment of the first round. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes, sir. Mr. Presiding Officer, Senate President, dear colleagues. My question is to the counsel for the prosecution, defense, and the witness. One question, maybe a follow-up, and Ayan mga kababayan, dito si Cayetano may pasabog. Nako po mga kababayan, may mainit na revelasyon. May magtatalo dito, halaka. Si Gatchalian, kumusta naman? Tila napanis na yung laway Hindi na makapagsalita naubos na yung kape ng Senado Ano yon, palamuti? Yan ang sabi ng mga komento, pinagtatawanan na itong si Gatchalian, wala nang masabi. Diba? Yan ang sabi nila, mala Tito Soto na galing-galingan pero off-lax naman. Yan ang sabi ni Sabas Galutera ng San Luis. Naku po. if we may start with the witness first to answer. I'm not asking you to make a judgment in this case ng impeachment. So sa akin is answer the general question. So we've discussed in the last 2 days, diba, what is illegal expenditure, what is irregular expenditure, what is improper expenditure. In between all of that, we talked about many technicalities. And of course, this will be much easier if we're talking about public funds which are not confidential in nature. So my question is, when we analyze the expenditure, when is it in the nature of an administrative problem na parang mag-submit lang kayo, i-justify nyo to, o kulang lang ng dokumento, i-supply nyo to, and when does it go up to na criminal na in nature na sandali lang, may anomalya na dito, or we might file charges against you? Ano yung bar niyan, di ba? So sa mga Alam nyo mga kababayan, iba talaga pagka naturingan kang abogado, malinaw. Merong direksyon yung sinasabi mo at klaro. Hindi yung mag-ano-ano ka na parang laktaw-laktaw. Dito, doon, kaliwa, kanan, suntok sa taas, suntok sa baba. Parang buksingero. Mga kababayan na hindi alam sumuntok.
Si Cayetano, talagang matalino ito. Parang Marcoleta lang ang kanyang prinsipyo. Tignan nyo kung magsalita, napakatalino. Senator judges na nanonood ngayon and sa publiko na nanonood ngayon, because nga confidential expenditures are in a class by itself, di ba? Peace and order is so important, security is so important. So I'm not referring to this case, ha? So I'm not asking you to make a judgment in this case, whether it's administrative, criminal. In general, as an auditor, then I'll ask the same sa prosecutor and sa defense. Witness, go ahead. In your words, no? Apo, kapag AOM po at NS, nire-require po namin sila na mag-submit ng documents. Pero kapag nag-end na po, since there's an obligation to restitute, so ang remedy po nila is to settle the amount or to file an appeal with the commission proper. Yes, but even when you give them an ND to restitute, hindi nyo naman sinasabi pag restitute. Pwedeng restitute na mali paggamit, hindi yung binulsa mo yon, di ba? So at what point as an auditor do you say na sandali lang, a criminal na to may anomalya? Kasi pwedeng mali ang pinaggamitan kaya isoli nyo, but you're not accusing anyone of na binulsa niya. Well, sa circular naman po, merong presumption na tinatawag kapag hindi nakapag-liquidate na maayos yung agency. Which is Yes, presumption of misuse or misappropriation. Yes, and that's a disputable presumption, right? It is a prima facie presumption. Yes, a prima facie presumption is a disputable presumption. It's not a conclusive presumption, meaning yung prima facie, so lilipat yung onus sa kabila na i-prove na mali. Tama? Yes po, Your Honor. Yes, so hindi pa yun yung hindi ka pa rin dumating dun sa point na yon na parang hindi, as far as COA is concerned, ninakaw mo to. Again, I'm not talking about this case in general. At what point nga will you have a final COA document saying na yon? Kasi pag sinabi mo lang restitute lang, it could be restitute because you didn't use it for what you were using it for. Based on the rules of COA po, since di ba i-appeal po yung, pwede bang i-appeal yung ND, at kapag naglabas si commission proper ng decision at hindi po nag-comply si agency dun sa decision, then pwede nang endorse with the ombudsman yung case for the filing of criminal Kindly wind up, charges. Senator So John Cayetano. I'm okay. I just want to hear the answer of both the With prosecution. the permission of Senator Judge Allen, asking the counsels for the parties that same question will already make them give their own versions of the law, which I think should be coursed through the witness, similarly to how you asked the question to the witness, instead of it being placed on the record based on their own points of view. Well, anyway, we will have 2 more COA witnesses, but I think Yes. to all of us who are neutral, that's the big question. At what line does it cross between nagkamali lang yung isang public official sa liquidate and at what point is it criminal? And I just wanted to give, but if that's the I would be decision of clarifying that too Yeah. during my second round. Then I will leave it up to you, Mr. Presiding Officer. I apologize, the prosecution and the defense, you will not have a chance to answer that, but during the time of the presiding officer, you will be able to, or maybe even in the summation at the end. Thank you for your understanding, Senator Judge Allen. Senator Judge Soto for his interjection. Nako, eto On na. availment of round 2. Nako po. Dito na mga kababayan, pagtatawanan na ang talino, nagbida-bida na. Yung bang gusto mo lang magpabida at magpasikat pero wala namang kwenta mga sinasabi mo, hala ka. Yan ang sabi ni Pedro Penduko ng Laguna. Sabi rin ni Ma'am Imelda Facon, ba't nanalo yan? Bida-bida, wala namang saysay ang mga sinasabi, common sense. Sabi ni Ma'am Mirna Aura, napalundag sa tuwa nang marinig si Cayetano Sabi naman ni Gaspar Beltran ng Cebu City, naku po, the wonder. Ba't nanalo yan? Hindi ko in binoto Hala ka, nakalimutan na ang flood control? Pero impeachment, nagbida-bida, gustong palitan ng salitang restricted. Wow! Ang confidential fund, ako po, yari nang nagluto ng pusit. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Mick Subiri, former Senate President, somehow tinkered my cerebral quietness Wow! when he Cerebral pa. when he said something about the issue of confidential funds. So this question would be, Ang as talino. a senator,
not just an impeachment judge. I hope you allow me, because this is just one question for the witness, and if we can get the prosecution panel and the defense panel to give their opinion. All right? Yung confidential word kasi, pag ginagamit, parang intelligence eh. Parang ganun din eh. Di ba? Parang yung sinasabi mo. So, it is abused. Pakindat-kindat pa eh, sabi niya. Ganun eh. Di pwedeng ano eh. Palitan na natin ng restricted. Ay nako, nakakagulat si Tito Soto. Nakakatawa. Issue of confidential funds. So, this question would be, former Senate President somehow tinkered my cerebral quietness when he said something about the issue of confidential funds. So this question would be, as a senator, not just an impeachment judge, I hope you allow me, because this is just one question for the witness, and if we can get the prosecution panel and the defense panel to give their opinion. All right? Yung confidential word kasi, pag ginagamit, parang intelligence eh. Wow. Parang ganun din eh. Di ba? Parang yung sinasabi mo. So, it is abused. Bakit hindi sa budget nasusunod, and we want your opinion, para mas magko-conform sa circular nyo? Palitan natin. Huwag nang confidential na gamitin. Gamitin natin. Restricted. Restricted funds. Wow. Or non-public funds. Wow. Ganun pa rin, di ba? Private, but Open. Naintindihan na nila na hindi confidential ito, na hindi ito pwedeng, hindi nalaman ng publiko. Something to that effect. Just the opinion of With the indulgence of Senator Judge Panel. Soto, it's good to stand up once in a while for being seated for a long time, but the chair will not allow counsels to respond and give their opinion on the matter, and will simply allow the witness to answer, similar to the chair's ruling in relation to the query earlier of Senator Judge Cayetano. Yes, Attorney Wamil. Well, I submit that po to the commission on audit po. I am not authorized po to give an opinion as to that. Yari. That was the Ayan mga kababayan ko, not authorized to give opinion. Nako naman. Kung administrative lang ang may internal audit, pero ito, kung ito ang applied nationwide. Mga kababayan, ang nagluto ng pusit, pumuti, ibinuhos sa muka. O mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito? Nagbida-bida na naman ang One Bull University. Anong sinasabi dito? Nako po, eto, tingnan nyo. May sinasabi mas malaki ang maleta kaysa yan. Nako po, mga kababayan. Mas malaki ang maleta. Ba't yan ang inaatupag nyo, Tito Soto? Nagbida-bida ka. Tahol ka ng tahol pagka kay BP Sara, pero pagka, itong tinatawag na flood control issue, napakatahimik nyo. Para kayong Tulpo Brothers, mga tuplok kayo, sabi. Huwag ka na magpatawa, Soto. Bulaga ang Senado. Galing mo talaga, Lods. Napatawa mo kami. Ganyan po ba magpatawa yung comedian sa Senado? Bakit napasok sa impeachment trial ang ganyang proposal? Dapat dyan restricted, Senador. Huwag mo sagutin, hoy. This person is really stubborn. No matter how you try, reason with them. Naku po. Confidential, lihim, restricted, pinaghihigpitan. Paanong magkaparehas? Palitan mo ng Pinoy Henyo funds. Boyski, remove confidential funds and replace them with full transparency. This will help prevent large-scale corruption and ensure that public funds are used responsibly for the benefit of the people. Ayan, mga kababayan ko. Galit na galit ang mga Pilipino dito. Nagbida-bida. Nagbida-bida ang One Bull Bukol. Pag nandyan si Marcoleta, mawawalis ka talaga. Makakatikim ka na naman ng suntok na parang pakman na uma-uppercut ng kaliwat kanan. Parang martilyo na mamamamartilyo ka ng katotohanan dyan. Ipapako ka ng ipapako hanggang sa madurog ka ng katotohanan. 'Di ba? Ganyan dapat.
ang Marcoleta ang tuwirang sundin. Yung kanyang mga paninindigan at prinsipyo, hindi gaya ng mga bulagaan na yan. Sayang lang pinapasahod ng taong bayan. Yan ang sabi ni JJ. Naku po, galit na galit ng San Juan, Batangas. Ala Yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan. Sana like at i-share nyo po ang video ito hanggang umabot po sa Antarctica, hanggang Czechoslovakia, hanggang Timbuktu. Okay po, mga Estas Barabas, mag-comment kayo. Mga loyalistang tangangas na nasasampal ng 20 pesos sa bigas hanggang panaginip na lang, hanggang racket na kayo. Okay po, salamat na marami. Yan lamang po at ako si The Wonders Philippines at i-share ang video ito. Salamat po.